Sundan po natin ang susunod na kabanata sa kakaibang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated. Anak, kaya pa naman namin ng nanay mong magtrabaho kaya maano bang magpakaprinsesa ka muna? Sabi ng tatay ni Dewey. Panay ang payo nito na magstay na lang siya sa bahay sa halip na magbilad sa init ng araw sa farm nila. Tay, hayaan niyo na ako. Gustong gusto kong makita kung paano lumaki itong mga tinanim ko. Tigisang plat ng carrots, Chinese pichay, cabbage, lettuce at kamatis at kulang na lang ay video niya para makita ang growth ng mga halaman. Iyon ang something to look forward to niya tuwing gigising sa umaga. Hindi ang kanyang incubus, hindi si Clint o kung sino pa mang lalaking interesado sa kanya. Feeling ni Dewey, simula nang maospital siya, ay nawalan siya ng kakayahang makaramdam ng kung anumang maliban sa excitement sa paghalamanan. Her incubus didn't visit her at night maliban sa hindi na niya ito tinatawag. Si Clint, hindi na rin muling nagparamdam. Inisip niyang baka nagpa-therapy ang lalaki dahil sa trahedyang naranasan. Ganon din naman siya, pero ang therapy niya and the best therapy so far ay ang paghahalaman nga. Edelweiss, halika nga rito, bilis. Tawag ng kanyang ina mula sa kabilang dulo ng garden. Bakit po? Basta, parang inispa yata ang boses nito. Bakit po? Ikaw na bata ka. May rigla ka ngayon ano? Tingnan mo tong katatanim ko lang na mga kamatis. Dinaanan mo lang ay nalanta na. Hala, umuwi ka na at huwag ka na munang kamuna rito. Kapag ganyang may regla ka, ay nalalanta ang mga pananim na hindi pa nagkakaugat ng maayos. Pinakiramdaman ni Dewey ang sarili. Bakit nga po dinatngan ako? Baka nga po dinatngan ako. Namamasa nga ang kasilanan niya. Pero hindi niya naramdaman ang pagdaloy ng dugo. Napilitan tuloy siyang umuwi at nakita nga niya ang maitim na likidong nagmarka sa panties niya. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling dinatngan. Baka kaya wala siyang gana sa ibang komplikadong buhay lately. Isang linggong nasa bahay lang si Dewey. Tinamaan ng katamaran nang lumakas na ang dugo pero kain naman siya ng kain. Nagrereklamo na ang kanyang ina sa katakawan niya. May times din na tinatamaan siya ng lungkot, lalo na nang halos wala ng dugong lumalabas sa kanya. She tried calling her incubus. Hello? Are you there? What's up? Nagpaparamdam lang. Paramdam ka naman dyan. Pero inabot na siya ng madaling araw ay wala pa ring dumating hanggang sa nagpasya na siyang matulog. Pero pagising niya sa umaga ay may katabi siya. Napabalikwas siya. Clint? Hindi makapaniwalang samit niya. Bakit nasa kama niya ang lalaki? Bakit katabi niya? Paano ito nakapasok? Baka kung ano ang isipin ng mga magulang niya, ng incubus niya. Baka mapahamak si Clint. Clint, gising. Hoy, ano ba? Niyugyug na niya ito ng husto. Sa wakas ay umungol ang binata. Dumilat pero isang mata pa lang. Hi, anong oras na ba? He asked in a bedroom voice. Shit. Napamura sa isip si Dewey. Nakakawala ng katinuan ang makita itong umagang-umaga. Pagkatapos ay maririnig pa niya ang bedroom voice nito. Imposibleng hindi siya magkasala. Hey, natulala ka na. He caressed her chin, sending tingling sensations to her body. Pero pinigil niya ang reaksyon. Maling-mali. Ayaw niyang maging unfaithful. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito. Sa kwarto ko pa. Isipin ko na lang na hindi nangyari ito. Now, please leave. Pumikit pa siya para hindi makita ang sakit ng rejection sa mukha ni Clint na doble ang pwedeng balik na sakit sa kanya. Hey, Dewey, it's me. Your incubus. You called me last night pero hindi ako nakapunta agad. You're my what? Napadilat siya. Sigurado ka ba? Huwag mo nga akong niluloko, Clinton. Lumayo pa siya rito. Yes, ako to.
Your knight, your model, your Hollywood actor, your sex slave, your everything. Akmang maghuhuwad na ang binata pero sininyasan niyang huwag. Baka biglang kumatok ang isa sa mga magulang niya. Mahirap na. Ang mabitin at may skandalo ang mga ito sa maririnig mula sa labas. Though she thought her loving parents wouldn't mind. This is me, Edelweiss, in my human form, finally. The wait is over. Though it's sad to lose someone like Clinton, but he gladly obliged to give his body to me. After all, my feelings talaga siya sa'yo yung tao. He said you rolled eyes at him the last time you talked. Oh, hindi mapigilan ni Dewey ang emosyon. Naiiyak siya. Buhay ka nga. Hindi makapaniwalang sabik niya at unti-unti nang humarap sa lalaki. Totoo ka. Don't worry. Dalawa lang tayo ngayon sa buong bahay. Nasa farm na ang parents mo. Nabuhay ako dahil sa iyo, Edelweiss. Nabuhay ako dahil sa pag-ibig mo. Ikaw ang iniisip niya habang nag-aagaw buhay siya, kaya ko siya natuntun. Thanks to him too. Dahil kung hindi ko siya nahanap, ako ang nahuli ni Pasita that night na tinawag mo ako. At nagbalak na pala siyang ikulong ako. I was torn between helping you and coming to Clinton. But I made the decision. A good one dahil nagkaroon ng chance si Aria at ang nanay muna ipakita ang kakayahan nila na inakala nilang wala. At kahit pa pinahirapan kayo ni Pasita, you both survived. Noon lang din tumigil ang kakaibang spell ni Pasita na pumigil sa akin para makapag-teleport. So I came back right away, although a bit late. Pero wala na siya ngayon. Tanging ikaw at ako lang ang nandito. Hindi na tayo maaring mapaghiwalay kahit pa kamatayan. Hinawakan ni Clint ang kanyang mukha at dahan-dahang hinaplos. Napaiyak na siya ng tuluyan. Oh, hush now, baby. Don't you cry. Tayong tatlo lang ang nakakaalam nito. And I'm sure masaya siya ngayon sa other side. Humikbi si Dewey. It's okay, you're here, and that's more important. Pero maraming salamat din sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang incubus, her Clint, permanently. Seconds later, tumaas na ang temperatura sa silid. Kapwa sila parang nilalagnat. They started taking off their clothes, tossing them aside. Oh, she had always ached for his touch. Na-miss niya ang mga ginagawa nila sa kanyang pagtulog. This time, it would be different though. Hindi na lang imaginary. Or imaginary sa tingin ng iba. But to Dewey, it was real because it made her feel so alive. Kumidlat muli ang pagnanasa sa kanyang kaibuturan at ang pagdaloy ng init sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lalo na sa pagitan ng kanyang mga hita. Halatang sabik at nanggigigil sila sa isa't isa na hindi na makapaghihintay pang paunahin ang isa. So, they decided into a position both beneficial to them. The 69. He was eating her as she was eating him. He fought her with his tongue. She him with her teeth. He came to her mouth. She came to his face. And when the climax was over, they started building another soon. As many positions as they could until they were almost running out of air as they lay in bed in all their naked glory. They both fell asleep. Pagising ng isa, magsisimula na naman ng panibagong episode. Gigisingin ang partner sa mahalik at mga haplos. At kahit pa half asleep, ay hindi mapigilang mag-react ng katawan at tuluyan ang magigising. Saka sila sabay na aakyat at abutin ang tuktok ng kaluwalhatian. At matutulog sila uli para sabay na namang magising at saka muling magniniig. Para nang hindi makakilos pagkatapos kaya matutulog na naman muli. Pagsapit ng hapon, ginising na sila ng dalawang matanda kaya napilitan na silang bumangon.
Anong kinain niyo buong araw at walang bawas ang kanin at mga ulam? Sita ng ina. Makahulugwang nagtinginan silang dalawa. Alam na ng ina ang sagot. Hayaan mo na, Amalia. Siyempre, sabik, bumabawi, at babawi rin yan ng kain. O Clint, walang hiya-hiya ha. Supportive at patay mali siyang ama ni Dewey. At sa gitna ng pagkain, pasimple pa rin silang nagharutan. Napatigil lang sila dahil sa talim ng tingin ng kanyang ina. Tagus hanggang buto ang titig nito. Pagkatapos kumain ay kinausap sila ng masinsinan ng mga matatanda. Ano ba ang plano niyong dalawa? Walang halong biro ang tono ng ama ni Dewey. Pakakasalan ko po si Edelweiss, deklara ni Clint. Oy teka, hindi pa natin napag-uusapan yan. Hayan kasi kung ano-ano na ang ginagawa, hindi man lang nagpaplano. Bahala na kayo riyan, matutulog na ako. Iniwan na sila ng ina. Iiling-iling ang kanyang ama. Siya, kapag nakapagpasya na kayo, ay sabihin nyo na lang sa amin. Opo, sabay nilang sagot. Pagkapasok ng dalawa sa silid, ay makahulugan na naman ang kanilang tinginan ni Clint. Hanggang sa mag-umpisang magkalabitan, hanggang pinipigil ang mapahagikik. Sa labas tayo. Ani Clint nang mahuli ang kanyang kamay. Nagpaakay naman si Dewey at dinala siya nito sa sasakyan. Dito tayo at walang istorbo. Nauna siyang pumasok sa backseat. Sumunod ang lalaki. Dahil sa limitadong space, mabagal ang mga kilos nila kahit gustong magmadali. Prolonged agony leading to a delirious union. Isang araw dinala siya ni Clint sa bahay nito. It was the very first time. Clint lived alone. His parents were in the States, too old to come home kaya ito na lang ang bumisita. May tiyahin itong nasa Isabela at balak nila iyong puntahan. Soon, meanwhile, dinala siya ng lalaki sa silid nito, where she found a familiar mirror. Hiningi ko niya kay Tita Leonie. Sabi ko, sorpresa ko para sa iyo. Come. He reached for her hand. Magkahawak kamay sila sa harap ng salamin. Nagtagpo ang mga mata nila sa kanilang mga refleksyon. For many centuries, nandyan lang ako, patiently and impatiently waiting for you. And now you are already mine. It was worth the wait after all. Gumiti si Dewey sa refleksyon nila. I have an idea. Wait here. Bulong ni Clint. Kumuha ito ng silya nang sundan niya ang tingin. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin ng binata and it excited her, sending waves of heat to her sex. Wait, sabi nito nang ibaba ang upuan. At mula sa salamin ay natunghayan niya ang paghuhubad ng lalaki. Nanunugso pa. And as he exposed his nakedness, he stroked his man, making her ache for him to be inside her. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin habang papalapit si Clint. He embraced her from the back. His hands landed on her breast, cupping it at the same time. Napapadilat si Dewey sa sensasyong nararamdaman. She could see how Clint's hands moved, caressing her breasts, pinching the taut nipples, leaving them when they're almost swelling. His hands went down to her belly, to her crotch area, cupping her mound, adding pressure that intensified the tingling sensation. She almost closed her eyes pero sinita siya ni Clint. Look, Dewey, look at us. Isn't this erotic? Touching you like this, He ran his fingers down her slit. Oh, she moaned as he entered the finger. Then another, twitching, circling her opening. Her sex tightened, clumping his fingers. You're almost coming, dear. Let's sit. Sabi ng lalaki at hinugot ang madaliri sa kaibuturan niya. Naunang maupo si Clint holding his erection already. Sink into me facing the mirror, Dewey. Look at yourself. Look at us. Oh, parang nakuryente ang
ang kanyang kasalanan sa inimagine na posisyon nila ni Clint. He held her hips, guiding her as she positioned herself. She looked at herself in the mirror as her wet folds touched the tip of his erection. Slowly, in the most erotic way, she moved down as if slipping herself into a hot bathtub. Their eyes met in the mirror. Open your legs, dear. Let's see. Let's see us. She followed, looking at their joint sexes in the mirror. He dictated her to move up. That was so kinky. Volumes of hot waves rushed all over her body down her sex. She could feel her walls contract, tightening around his rock-hard erection. She felt tense. Nagsimula na ring kumilos si Clint, meeting her every thrust. Hindi niya mapigilang mapapikit, savoring her climax. Clint was coming too. His hands from her hips now clamped at her breasts. Let's come together, Dewey. Let's come. Yes, Clint, yes. She clung her head back, bumping his face. He nuzzled her hair. They both closed their eyes as they came and came. Iyong-iyon ang nangyari sa panaginip ni Dewey nung inakala niyang patay si Clint, pero sa panaginip niya ay buhay na buhay ang lalaki. Mas masaya siya ngayon dahil kasama niya ang lalaki, kasalo sa ligaya. Pagkalipas ng ilang saglit ay binuhat siya ng lalaki at inilipat sa kama. Kaagad siyang nakatulog dahil sa pagod. Pagising ni Dewey ay wala si Clint sa tabi niya, pero may nakahaing pagkain sa bedside table. Nakaramdam kaagad siya ng gutom, pero narinig naman niya ang lagaslas ng tubig sa shower. Nag-init naman siya kaagad. She was torn between eating and joining him in the shower. Pero sa huli, pinili niya ang pagkain. Kailangan niyang mag-replenish kung gusto niyang maganda ang performance ng katawan sa susunod nilang pagdiniig ni Clint. She stayed overnight. Doon na pag-usapan nila ang future. He would provide for the family after they got married. She would take care of him and later on the kids. Pwede siyang magtayo ng maisip niyang negosyo o tumanggap ng trabaho bilang psychic once feel na niya. She could also practice witchcraft kung feel na rin niya uli. You can do magic if you wish to. Mungkahi pa ni Clint. Tumango-tango si Dewey. I wonder paano ang mga bata kapag nagkaanak tayo. We'll cross the bridge when we get there. Sa ngayon, iba muna ang itatawid ko. He pulled her to the bed and claimed her. Ipinaubaya na kay Dewey at sa nanay niya bilang pinakamalapit na mga kamag-anak ang mga ari-arian ni Tia Pasing. Kasama niya si Clint nang muli siyang pumunta sa Tagudin. Sa gitna ng tulay, muli siyang nagkaroon ng flashes habang nakatingin sa halos walang tubig na sapa. Sa isang bahagi niyon ay may lalaking parang bagong gising. Kinusot nito ang mga mata at ini-stretch ang mga kamay. Saka sinipat ang sariling katawan at kumapakapa mula paa hanggang ulo. Nagsimula itong lumakad hanggang sa parang nagja-jogging kasabay ng kanyang malulutong na halakhak na dumagundong sa paligid. Nagsipagliparan ang maibon sa mga puno at nagpulasa ng iba pang mga hayop sa paligid. Dewey. Hiyaw ng lalaki nang sa wakas ay tumigil ito at ibinuka ang mabisig. Saka tumingala sa kalangitan. Clint. Wala sa sariling sambit ni Dewey pagkatapos marinig ang boses hanggang sa unti-unting naging malinaw ang mukha ng lalaki sa kanya. Oh, my Edelweiss. Inakbayan siya ni Clint. Napatingala siya rito, nagtatanong ang tingin. Ang nakita mo ay kung paano ako naging tao. Yes, right over there. Itunuro nito ang bahaging pinanggalingan. Nang tingnan niya ay wala na ang flashes. Paano ka nakatagal doon? Hinanap ka nila. Nang mahanap ko si Clint, hindi ko naman maatim na i-claim ang katawan niya nang buhay pa siya kaya naghintay ako. I watched over him.
Sinadya mo bang hindi kayo makita ng rescuers? Tumawa ang lalaki ng bahagya. Or shall we say, na sinadya ng mga rescuer na hindi ako mahanap. Anong ibig mong sabihin?